Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito, mga minamahal ko mga kababayan, ay pag-uusapan po natin etong malaking pondo na iniipon o nilalaan nitong mga Duterte kasabay po o kasama itong kanilang mga kaalyado para po ibayad sa isang taong sa tingin nila ay magiging daan upang maging pangulo po itong si Vice President Sara Duterte. Malamang ay alam na po ninyo kung sino ito. Wala na pong iba kundi si Attorney George Garcia, chairman po ng COMELEC. So kung tama po ko, kung di ako nagkakamali, ito'y base lamang po sa aking po mga naririnig at hindi ko naman po kinukumpirma na totoong totoo ito o ano. Pero kung totoo man ito o hindi, dapat po siguro maging maingat po tayo at maging mapagbantay. Dahil sa totoo lang, simula po na naging chairman po ng COMELEC itong si George Garcia, wala na po akong narinig na tamang nagawa nitong taong ito. Puro lahat ay hindi maganda, no? So, sa totoo lang, balita ko, pagtungtong ng 2028 o bago mag 2028, bibigyan o lalaanan ng 5 bilyon itong si George Garcia para lamang o kapalit ng kanyang pagtulong dito po kay Vice President Sara Duterte para maging pangulo ng ating bansa. Ngayon, yung perang ito na 5 billion, ang aking pagkakaalam o base po sa mga timbre na ipinarating sa akin, ito'y magmumula po sa pondo po o magmumula sa bansang China, magmumula sa mga illegal pogos na ipinasira ni PBBM, magmumula din sa mga kilalang mga tao o mga kilalang Chinese drug lords katulad ni Michael Yang at iba pa. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, marami po ang mga masasamang tao na gustong maging pangulo etong si Vice President Sara Duterte. Isa na po dyan, ito pong mga illegal pogos o yung nagmamayari ng mga illegal na pasugalan na ito. Maging yung mga Chinese drug lords na hindi nakakalitaw sa mga panahong ito, na kung saan ay talagang gusto nang lumitaw dahil sabik na silang magkalat ng lagim o magkalat ng droga sa buong bansa. So dahil alam ni Sara Duterte na ang mga taong ito, yung mga personas na ito ay uhaw na sa paggawa ng masama o sa pagpapakalat ng lagim, sasamantalahin din po ito ni Vice President Sara Duterte. Dahil talagang kailangan niya yung mas marami at talagang tumitinding pera para gamitin niya para nang sa ganon ay masiguro niya yung kanyang pagkapanalo sa 2028 kung sakaling hindi siya ma-impeach. Pero para sa akin, hindi naman sa kung ano man, parang suntok sa buwan, no? Kung si Sara Duterte ay magiging o makakatakbo pa sa 2028. At para din sa akin, mukhang itong si George Garcia ay hindi na yata makakaabot pa ng 2028 at siya po ay posibleng matanggal, maalis. Ngayon, kung ito pong si George Garcia ay maaalis, mawawala sa pwesto dahil nga sa meron siyang o merong mga reklamo o meron silang mga paglabag na ginawa, katulad na lamang ng pag-dismiss sa kaso ni Escudero at ni Marcoleta na obvious naman o kitang-kita naman na nagkasala talaga sa batas po ng eleksyon. Ngayon, kung sakali pong itong si George Garcia ay mawala na nga, natitiyak ko
na malamang yung perang 5 billion na ito na sinasabing plano nilang ibigay kay George Garcia para tulungan sila na manalo itong si Vice President Sara Duterte, ay posible ding ibigay o i-alok sa bagong magiging chairman ng COMELEC. Ngayon, kung yung bagong chairman ng COMELEC ay mababayaran, posibleng mangyari nga na itong si Sara Duterte ay maging pangulo ng ating bansa. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, kung ang magiging chairman naman, halimbawa lang, ng COMELEC at papalit dito nga kay George Garcia ay sadyang makatao, makadiyos at may paninindigan, malabo na talaga na maging pangulo pa itong si Vice President Sara Duterte. At natitiyak ko, base na rin sa tingin ko, base na rin po sa mga usap-usapan na sa darating na 2028, posibleng ang maging pangulo ay magmumula sa grupo ng Dilawan o Pinklawan at hindi sa grupo ng ating pangulo o grupo ni Sara Duterte, dahil sa puro sila mayroong mga sinasabi nating mga issue, puro sila may mga kinasasangkutan na mga usapin. Pero para sa akin, hindi naman sa ipinipilit ko si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa akin po, kung sakaling itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay pagbigyan pa natin ng kahit mga 10 taon pa, natitiyak ko, para sa akin, na posibleng tayo po ay dumating sa punto na magiging katulad na rin ng ilang mga bansa na kung saan ay kilala, tanyag, mayaman, lalong-lalo na maganda yung ekonomiya. So posible pong dumating sa punto na tayong lahat ay umasenso. Dumating sa punto na ang bansang ito ay bumalik sa dati niyang anyo, kung sakaling ang mga Marcos pa rin ang hahawak sa ating bansa. Pero hindi naman po natin hawak kasi ang panahon, hindi natin hawak ang oras at hindi natin alam ang desisyon ng taong bayan. Ito'y akin lamang po na kung sakaling, kung ako ang tatanungin at mapagbibigyan si PBBM na maglingkod pa ng 10 taon, ako po ay sang-ayon. Ngayon, kung hindi naman po gusto talaga ng taong bayan na mga Marcos pa rin ang humawak sa ating bansa, siguro maganda din naman kung ibigay natin ang pagkakataon kay dating Vice President Leni Robredo yung pagiging pangulo. Dahil natitiyak ko na kung si dating Vice President Leni Robredo ang magiging pangulo ng ating bansa, magkakaroon po ng kaayusan. Magkakaroon po ng maayos na buhay ang ating mga kababayan. Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, bahala na ang Diyos. Ang importante, huwag mapunta sa mga Duterte. Huwag mapunta sa mga Duterte ang kapangyarihan na para lamang sa mga matitinong pangulo. So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.